Hello guys! So welcome back to my YouTube channel. So in our previous video, we talk about the random errors in chemical analysis. Specifically, kung paano po nai-estimate ang random error in chemical analysis with an example procedure on our last video, which is in the Hildal method. And also, this graph po, pinakita rin po yan natin sa ating previous video. And also the occurrence ng mga uncertainty with equal magnitude. At kung paano ba kinukuha yung magnitude ng mga uncertainty kapag meron silang magka-opposite na value in a series of measurement. Yung positive, which mean paglampas, at kapag kulang naman, negative. So, yan po yung ating mga pinakita. At saka po yung sa mga distribution ng mga uncertainties in the series of measurements. So, in this video naman po, pag-uusapan natin ang distribution of experimental result of random errors in experimental result. So sa ano pong ito, sa experiment po ito, ang atin pong i-consider ay yung calibration po ng 10 ml pipette, 10 ml glass pipette. So ito po yung gagamitin sa kung paano po kinakalibrate ang isang 10 ml pipette kung talagang siya ay nagbibigay pa ng tamang sukat. So, sa procedure po ng calibration ng 10 ml pipette, nangangailangan po tayo ng isang small flask or conical flask like this na meron siyang taklob or stopper. Then also weighing scale. So, here ang atin pong ano i-consider ay yung measure po ng ating ano ng mga conversion dito kasi po since involved dito yung mass at volume po yung pinag-uusapan pagdating sa pipette, let us ano po, remember na at 4 degrees Celsius ang water, ang kanyang 1 ml ay equal sa 1 gram and also equal din siya sa 1 cubic centimeter. Since po yung nakikita natin ay weighing scale sa pagka-calibrate ng ating pipette is dito po tayo magre-rely sa dalawang unit which is yung ating ml at saka yung ating grams. Okay? So, ang una po nating gagawin dito sa ating pagka-calibrate is we have to put this here. Titimbangin muna natin yung lalagyan. Yung lalagyan ha, bago natin lagyan ng 10 ml na water from this pipette. Okay? So, ngayon, bale, ipi-pre-weight muna natin yung lalagyan. Ilalagay natin. Then, let's say, for example, ang kanyang mass ay mga 12.36 grams. Kung 2 decimal places po, kunyari, yung inyong weighing scale. So, bale, ito pong ating anong ito, tool, ay tatanggalin po uli natin. Tapos, ang gagawin diyan is ito pong pipette is lalagyan niyo po siya ng 10 ml based sa inyong pagsusukat. So, for example, hanggang dun po, eye level po, dapat po tama ang pagtingin niyo dun sa ano, pag tiningnan niyo siya with your eyes ay naka-eye level. Tapos, lower means ko since ang atin pong isusukat ay water. So, since for example, diyan po yung pinakang increment ng 10 ml. So, isasalin niyo po dito yung water na according to that pipette ay 10 ml ang sukat. So, pagkasalin niyo po ng ano dito, ng water, so mapupunta po siya dito. Siyempre, before po natin anuhin yung water, chine-check din pala yung water kung siya ay pasok dun sa 4 degrees Celsius. Na kung saan, dun sa 4 degrees Celsius, katulad nga ng sinabi natin kanina, ang 1 ml ay equal sa 1 gram. Okay. So now, after that po, naisalin na natin for example dito yung water. Ang gagawin nyo naman po is, syempre, titimbangin nyo na po siya. Yan, yan, naiwan yung aking ano, drawing. So, burahin na lang natin dito. So, ang mangyayari po diyan is, for example, nandito na yung water, hindi na po siya 12.36 grams kasi
Yung 12.36 grams na po yun is yun yung timbang ng lalagyan with stopper. Ngayon po, magbabago yan. Mga kunyari, for example, naging 19, yan, 19.48 grams. Okay. So, yan po ay timbang po ng magkasamang water at saka yung lalagyan. So, ang gagawin nyo para makuha nyo yung grams ng water na nanggaling dito sa 10 ml ng ating pipette is, ang gagawin nyo po is, ima-minus nyo po yung 19.48, yung ano pala, sorry, yung 12.36, ima-minus nyo dun sa 19.48. So, yung lalabas ditong sagot, let's say for example, ang lumabas hindi ko naman sure na, hindi naman ito yung talagang sagot, pero kunyari, ang lumabas ay 9.876 grams. Okay. Yan po yung ating magiging record nung sukat nung ating pipette. Okay? So 9.876 grams. Hindi yan yung ano, sagot talaga dito. Baka sabihin nyo, mali yung mathematics ni sir. So let's say for example nga lang po, yan po yung lumabas sa difference. So ito pong difference na to na sagot, yan po yung ating grams ng water. Now ngayon, sabi ko nga sa inyo, ang equivalent po, ang 1 gram po ng water ay equal sa 1 ml ng water kapag at 4 degrees Celsius. So sinukat naman po, for example, yung temperature ng water prior to the experiment. So, yan po yung equivalent. Since meron po tayong 9.876 grams ng water, that is equal to 9.876 ml of water. Yung talagang nandito sa laman ng pipette. Which is, nung iyong sinukat, based sa iyong ano sa iyong knowledge, sa iyong skill or doon sa experimenter, kung sino man experimenter dito sa calibration nitong pipette na 'to. Ito po yung ano, yung pinakang measured value niya, okay. Measured or true or yung pinakang ano na nung pipette. So, well in fact, ang tingin mo 10 ml dito, pero ito po talaga yung kanyang real na sukat, 9.876. So, ngayon, ito dapat kung ang ating pipette ay accurate pa or precise, dapat siya ay malapit na malapit sa 10, dapat mga 9.98, mga ganyan po dapat. So, kung napaka-precise pa or accurate ng pipette. So, since ang pipette naman po, siyempre, pipette 'pag matagal na or ano, na expose sa temperature or baka yung hindi natin alam kung yung pipette may systematic error or baka dun sa tumitingin dito po. So, possible po kung dun sa tumitingin yung sukat, possible yun yung ano, ang error natin dun, random error. Kasi minsan mababa, minsan mataas yung masusukat nitong si ano, nitong ating nagsusukat na ito. So, ito po yung lumabas, 9.876 ml. So, medyo may kaunti pong ano po, deviation from the expected natin na 10 ml. Ano? So, may deviation po siya. So, bale po, ito po ay inulit po 'pag po tayo magka-calibrate ng tool kung ano talaga siya, 'pag ipapa-calibrate natin sa quality control, ay uulitin ito ng 50 trials. So, hanggang 50 trials siya inulit, okay. Para po ma-determine kung precise pa po yung ating pipette. Now, ngayon ito po yung information. For example, tapos na yung 50 trial. Yan po. Yan po yung lumabas sa calibration of the 10 ml pipette. So, ni-run po natin yung 50 trials, sinukat, yan. Then, may kukunin po natin ng mean. So, ang mean natin ay 9.82 estimation, and then the median is 9.82 din. Then, standard deviation po natin, yung ibig sabihin yung consistency po, okay naman po siya kasi 0.0056, mababa po yung standard deviation. Kasi dito sa standard deviation, bawal po siyang mataas kasi po 'pag mas mataas ang standard deviation, ibig sabihin mas distance yung ating mga measurements sa isa't isa. Pero since ang baba naman po ng value ng standard deviation, kung makikita niyo naman din sa measurement ng pipette dito na kinalibrate, halos magkakadikit naman po yung mga lumalabas na value, 'no? Then we have the maximum, the minimum, and also the spread. Ang spread naman po, kinukuha lang siya is
highest minus the lowest or yung maximum minus the minimum. Do'n po kinukuha yung ating spread. So, bale ito po yung calibration table, then we have to, represent that into, something na magkakameron tayo ng meaning dun sa or mavi-visualize natin kung ano yung pinapakita nitong series of trials na 'to na data about dun sa performance ng pipette. So now, ito po, ang gagawin po natin magke-create po tayo ng frequency distribution table. So ito po kino-compute naman po, naturo na sa inyo kung paano pag-compute ng mga class interval na 'yan. Then, for example, ito po nagsimula po siya sa 9.969, nagsimula na lang siya sa minimum. Tapos may interval siya na parang ano, 9, 70, 71. Parang 2 ang kanyang interval bawat ano po, dito, bawat range. Then, tapos meron din po siyang frequency, ilan yung measure na dito pasok. So, 3. So, ito isa lang. So, gano'n po nakatali din po. Then percentage by range, dito po for example, out of 50, anong percent nung gano'ng measure na 3 beses siyang nag-ano, lumitaw. So, ilang ilang percent nung whole measurement itong mga ito na 3 beses lang siyang na-occur kung nagpakita. That is 6%. Yun po yung ano niyan ha, ibig sabihin. Now, after po diyan, kaya po tayo magke-create ng frequency distribution table is because gagawa natin siya ng pinakang distribution curve. Ano? So, para ma-interpret natin kung bang nasa normal distribution curve pa yung ating pipette or wala na. So ito po yung malaking ano, view ng ating frequency distribution table and we translate that into distribution curve. Ito po yung sinasabi ni Sir na distribution curve. So, ang atin pong distribution curve if wala pa pong present ng or hindi pa malala yung systematic error ng tool or hindi malala yung na-commit natin random error, dapat po itong distribution curve natin ang atin pong ano is hindi masyadong gano'n, hindi masyadong malapad. Dapat medyo ganyan siya, concentrated or malapit dun sa mean. So, ang mean natin ay ano, tandaan niyo 9.82. So, ito po yung mean. Ibig sabihin nung mean, kaya nahigit dun sa ganong average yung ano, kasi may possibility din po na itong value na 'to ay most occurring. Kaya nahigit niya yung majority ng value dun sa gano'n ano. So kung mapapansin niyo po, 26% po na dito pasok sa ating mean, ayan, oh, ano rin yung mode, ito po yung mode, yung frequency, 13 ang kanyang, ang kanyang mode ay yun na din, then yun din yung kanyang mean. Kaya kung mapapansin niyo nasa gitna po yung ating ano, pinakang central, yung pinaka-central tendency. Pero 'yan 'pag 'yan ay na-skewed papunta dito sa right or dito sa left, may ibig sabihin din po 'yun 'pag mag-i-interpret tayo ng calibration. May ibig sabihin, for example, ito po, normal po 'yan, normal distribution 'yan. 'Wag lang yung gan'to kasi masyado ng mataas ang standard deviation 'pag gan'to kalapad. Dapat medyo malapit sila sa gitna. 'Yun po yung mas maganda. Yun yung mas precise yung ating instrument. 'Pag ganito po, this is mataas po ang uncertainty natin sa ganito. Ano, sa ganito naman po mas mababa yung uncertainty. So bale po, 'pag ganito naman po yung naging itsura parang 'pag ganyan nasa gilid na, may something wrong, may something wrong. 'Pag nasa kabila naman, gano'n din. Kasi dun napunta yung mean, eh. Yun yung yun yung laging pinupuntahan ng values. Bakit parang ano siya, ang layo niya dun sa normal. Pero depende rin po, malay nyo dito sa side na 'to nandun pala yung correct values. Pero puwede naman magkatapat pa din ang, accurate value at saka kung saan napunta yung mean. Minsan kasi yung mean at saka yung accurate value sala din, hindi rin sila magkatapat. Eh, katulad nga nung in-explain ko sa inyo sa previous video, for example, ito po yung ating true value. Tapos ito yung mean ng inyong mga measurement. Precise naman yung mga measurement nyo dahil medyo makipot niya. Kaso nga sala siya dun sa pinakang ano, pinakang accurate value, yung mean nila. Okay? So, this is the frequency distribution table po.
Yan, ito po yung frequency distribution table niya. Kung mapapansin nyo, okay naman po yung calibration natin ng pipette kasi nasa normal distribution pa naman po. Ayan o. Nasa gitna yung ating central tendency or the mean and the mode. Okay? And hindi naman masyadong malapad yung ating curve kasi kung mapapansin nyo, precise naman po yung ating mga measurement. At yung matataas na frequency po ay malapit sa gitna. Ayan o. Ito po yung may pinakamatataas, yung mga parang outlier ang unti lang. So, if lumaki po yung outlier, for example, madami po dito ang frequency. So, yun po yung may something wrong kasi bakit laging consistent na nasa ganong distance yung mga measurement na yon, hindi nasa gitna. So, ganun po yung pag-interpret ng ating calibration curve when dealing with this pipette. Now, meron po ditong akong ipapakita sa inyo yung parang experiment about sa coin. Flipping coins experiment. So, meron 'di ba sa coin po, may dalawang ano lang po, 50-50 chance po na lumabas ay tao tapos ibon. For example, itong sa head, 'yan, head, tao. Tapos sa kabila ay ibon. 'Yan, may lagyan natin ng pakpak. 'Yan. Ito ibon. 'Di ba 50-50 ang chance. Pag flinip mo yung coin, may 50% na tao, 50% na ibon. So, ginawa po 'yan ng paulit-ulit. So, if you flip a coin 10 times, how many head will you get? So, puwede niyo rin po 'yang i-try diyan sa bahay niyo and you can comment here in our YouTube channel kung ilan po yung lumabas na head, ilan yung lumabas na na tail diyan sa inyong gagawin sa bahay. So, paki-comment na lang po para pag-usapan po natin sa ating pinakang online class. So, how many head will you get? Try it and record your results. Repeat the experiment. Are your results the same? Ask friend or members of your class to perform the same experiment and tabulate the results. The following table contains the results obtained by several classes of analytical chemistry students over 18-year period. 18 years. Ano, ganyan po tagal na beses po inulit-ulit itong experiment hanggang sa makapag-create na po siya ng normal distribution or yung Gaussian curve natin. Dito po sa nakikita nyo sa table, itong nasa taas, number of heads. Okay, number of heads. Di ba yung kabilang side na ay tail or yung ibon? Ano? So dito sa unang trial, dito ibig sabihin yung frequency, isang beses lang po na walang lumabas na head. Ibig sabihin zero. Isang beses lang siya na dito sa series ng anong ito. Itong nasa baba frequency kung ilang beses. Ito, next po na trial, ito po, ang dito sa ibig sabihin nitong 1, isang beses lang pong lumabas yung head, tapos 9 times na lumabas yung ibon. So, isa lang din ang frequency niya. Ibig sabihin, madalang lang mangyari yung gantong result. Itong gantong result po, kung mapapansin nyo, ang baba ng frequency. Parang napaka-rare lang na mangyari ito sa inyo. Ano, napaka-rare kung talagang malas na laging ibon yung lalabas sa iyo, o dito katulad dito, wala talagang lumabas na head, puro ibon talaga siya, 10 times siya nag-ano. So kaya papasukin naman ako ng data niyo, i-flip niyo yung coin niyo diyan sa bahay tapos paki-comment na lang dito kung ilang beses lumabas yung head para ma-reflect natin kung talagang tunay nga itong normal distribution na mangyayari kapagka ginawa natin siya at masusunod yung rules of probability. So bale po dito naman, ang frequency po natin mataas na may 2 beses lumabas yung head. Sa 10 beses kayo nag-flip ng coin, 2 times daw lumabas yung head. So 22 po yung frequency. So ibig sabihin, nung inulit-ulit yung experiment, may 22 times na nangyari na 2 head yung lumalabas. Okay. Next po, yan tumataas ang frequency natin. Ito, 42 times po na 3 head ang lumalabas. Okay. Then, 102 po yung frequency, mas madalas na siya na 4 na head ang lumalabas. Okay. Ito po yung pinakang expected kasi nga po 50-50. Pag sinabi 50-50, 50% head, 50% tail. Kung mapapansin nyo, ito po yung 5 beses na lumabas ang head, 5 beses din na lalabas ang tail. Meron po siyang frequency na 104. Siya po yung may pinakamataas sa frequency. Ayan. According dito sa 18 years na ginawa
na paulit-ulit na pina-experiment. Tapos ito po ay ni-record po itong mga tabulated na ito sa mga analytical chemistry student. So bale, ito po yung may pinakamataas sa frequency na 50-50, limang head, limang limang tail yung lumalabas 'pag flinip yung coins. Tapos dito po sa pang-anim, 'yan, 6 head po yung lumalabas, 92 ang kanyang, frequency, tapos bumababa na uli ang frequency. Madalang po na lumabas na perfect na puro head yung nalabas. Isang beses lang din ang frequency. May isang times na isang bata, nag-flip siya at 10 beses na lumabas ay ulo or tao. Ano, then ito mababa. Kung mapapansin niyo habang lumalayo sa middle value or yung pinaka-middle part nitong dalawang tendency natin na tao ibon, yung 50-50% ay bumababa po yung frequency or chance na lumabas yung ganong result. So, pag nilagay po natin sa frequency distribution, ganito po yung magiging itsura niya. Itong nakikita nyo sa gitna, ito po yung 50-50. Limang head po yung lumabas. Siya po ang may pinakamataas na frequency. Kung mapapansin nyo dun sa table, ang nakalagay po sa kanya ay 104. Ayan po, 104 po yung nakalagay dito. Yan, sa 104 po siya. So, bale, dito po yung ang frequency po, ito po yung 4 na beses lumabas ang tao. Mataas din po yung kanyang frequency. Tapos dito bumababa na. Basta umaano siya, lumalayo siya dun sa 50%, bumababa yung frequency. Hanggang ito po yung normal distribution. So, ibig sabihin, the more na pinapaulit-ulit nyo yung trials, is the more na napo-form yung normal distribution table. Lalo na kung meron lang dalawang tendency dun sa ating trials. Meron lang is either nasa kabilang side, ito katulad nito, 50-50 po kasi ang chance dito. 50% na tao ang lalabas at 50% na ibon, 'no? Do'n sa ating measurements, 50% po ang chance na mas mataas yung value na lalabas niyo at 50% ang chance na mas mababa yung sunod niyong measurement. So, gano'n din po yung nangyayari. Kapag nilipit niyo yung multiple trials kung walang presence ng systematic error yung ating device, or yung walang systematic error. For example, ito, walang systematic error yung ating coin, hindi siya pingkaw. Hindi siya pingkaw, yung as in wala siyang deform na parang madadala lagi na tao talaga yung lalabas kasi deform yung coin, walang deformation. Ay talagang meron tayong 50-50 chance. Pero kung may systematic error, deform yung coins mo, deform, na madaya talaga, tao talaga ng daya. Yun yung systematic error. May problema dun sa coin mismo. Pero walang problema yung coin, ang problema naman random error. So ito po yung hindi natin mape-prevent kasi may 50-50 talaga na chance 'pag po tayo tumitingin sa mga measurement. Gano'n din yun ni-reflect nitong experiment na 'to. Okay. So meron po tayong ginamit dito 442 students na nagte-take ng analytical chem dito sa experiment na 'to for the 18-year period. So ibig sabihin yung data nito talaga sinusulat at itinatabi para mapatunayan at magamit itong gantong data sa lesson ng probability. Actually ginamit na ito sa lesson niyo ng probability kung mapapansin niyo dun sa statistics and probability niyo nung high school, ano? So, I hope ay mas na po natin, mas clear na po sa mind natin kung paano po natin, mai-illustrate or made-describe ang nangyayaring, ah, error or kung paano nadi-distribute ang mga experimental results sa ating mga measurements. So, if may tanong pa po, paki-hit na lang po sa like button. And also, ang hinihingi ko lang pong iko-comment nyo dito is mag-flip kayo ng 10 beses ng coin at pakilagay na lang sa comment section kung ilang beses lumabas yung head at ilang beses lumabas yung tail. So, bale ita-tabulate din natin yung data para sa ating online class. So, 3 points po kung makakapag-comment kayo ng inyong ginawang flipping coin experiment. So, that's all for this video. Don't forget to hit the subscribe button kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel and also the notification table. So that's all for this video and God bless you all guys.